Copernican revolution was a big change in science and philosophy during the 16th and 17th centuries. It's named after Nicholas Copernicus, a Polish astronomer who said that the Earth orbits the Sun. He was born in Torun, Poland. Copernicus studied mathematics and astronomy in Krakow and medicine in Italy. Returning to Warmia, he managed church lands and finances while passionately pursuing his interests in astronomy and mathematics. Ang taon ay 1543. Sa puso ng Renaissance Europe, isang tahimik na revolusyon ang nag-uumpisa. Isang revolusyon hindi ng mga espada at kalasan, kundi ng mga isipan at ideya. Ito ang Rebolusyong Copernican, isang malaking pagbabago sa ating pag-unawa sa universo. Ang daigdig ay hindi ang sentro ng universo. Ang araw, ang bituin na nagbibigay liwanag sa atin. Ang tunay, ang may hawak ng tunay na sentro. Before the Copernican revolution, the dominant belief was that the geocentric model, which posited that the Earth was the stationary center of the universe and that the Sun, Moon, planets, and stars orbited around it. This view, rooted in the works of ancient Greek philosophers like Aristotle and Ptolemy, was widely accepted for over 1,000 years. Copernicus revolutionized this perspective with his heliocentric theory, which proposed that the Sun, not the Earth, was the center of the universe, and that the planets, including the Earth, orbited around it. While heliocentric ideas have been proposed by some ancient Greek philosophers, Copernicus provided the first comprehensive mathematical model that accurately explained the observed planetary movements. Sa loob ng maraming siglo, ang modelo ni Ptolemy ang nangingibaba, na inilalagay ang daigdig sa sentro ng sansinukob na ang araw, buwan at ang mga bituin ay umiikot dito. Si Copernicus, isang astronomong Polako, ay naglakas loob na hamunin ang ideyang ito. Ang aking mga obserbasyon, ang aking mga kalkulasyon, lahat ito ay tuturo sa isang katotohanan. Ang daigdig ay isang planeta, tulad ng Mars, Jupiter at Venus. Lahat sila ay umiikot sa araw. Copernicus' book, The Revolutionibus Orbium Coelestium, or On the Revolutions of the Heavenly Spheres, published in 1543, presented his heliocentric theory along with extensive astronomical observations and calculations. However, his theory was not immediately accepted as it contradicted the teachings of the Catholic Church, which held that the Earth was the center of the universe and that God had placed human at its center. Ang kanyang makabagong akda, The Revolutionibus Orbium Coelestium, ay isang obra maestra ng siyentipikong obserbasyon at matematikal na katumpakan. Ipinakita nito ang isang heliocentric model ng solar system, isang radikal na pagkakaiba mula sa tinatanggap na pamantayan. Tingnan nyo! Narito ang araw. Narito ang araw. Umiikot dito ang lahat ng bagay. Pati na rin ang mga planeta, kabilang ang ating daigdig. Nicholas Copernicus challenged the old belief that Earth was the center of the universe, proposing that the Sun was instead. This groundbreaking idea, though initially met with resistance, laid the foundations for modern astronomy and countless discoveries about space. Ang Rebolusyong Copernican ay hindi lamang isang siyentipikong pagsulong. Ito ay isang lindol sa kultura na nag-alog sa mga pundasyon ng lipunan. Mga kapatid, sinasabi sa atin ng Biblia na nilikha ng Diyos ang daigdig at inilagay sa sentro ng kanyang nilikha. Ang pagtanggi sa katotohanan ito ay ang pagtanggi sa salita ng Diyos. The Copernican revolution was not just a scientific and philosophical breakthrough, but it also had important social and cultural implications. It challenged the traditional authority and
paved the way for new ways of thinking about the world. It has also contributed to the rise of modern science, which continues to shape our understanding of the universe and our place within it. Ang simbahan, ang nangingibabaw na puwersa sa lipunan, ay nakita ang teorya ni Copernicus bilang isang direktang habon sa awtoridad nito. Ang heliocentric model ay hinatulan bilang erehiya, at ang mga taga-suporta nito ay nahaharap sa pag-uusig. Ang iyong teorya, Galileo, ay mapanguyam. Sinasabi mo na gumagalaw ang daigdig, ngunit sabi sa Biblia, ito ay nakapirme. Ang aking mga obserbasyon, ang aking mga eksperimento, patunay ng katotohanan ng heliocentric model. Ang agham at pananampalataya ay hindi nagkakasalungatan. The work of Galileo Galilei, Johannes Kepler, and Isaac Newton led the heliocentric model began to gain widespread acceptance. Galileo was the first to use a telescope to observe the heavens, and his observations of the faces of Venus, the moons of Jupiter, and the mountains and craters on the moon provided strong evidence in favor of Copernican theory. Si Galileo, isang astronomong Italyano, ay isang matatag na taga-suporta ng Rebolusyong Copernican. Ang kanyang sariling makabagong mga obserbasyon gamit ang bagong imbentong teleskopyo ay nagbigay ng karagdagang ebidensya para sa heliocentric model. Ngunit ang kanyang pagsuway sa simbahan ay humantong sa kanyang pagkakabilanggo at paghatol. Ang Rebolusyong Copernican ay hindi lamang tungkol sa lugar ng daigdig. Ngunit ang kanya rin ang mga obserbasyon, pag-aaral ng katotohanan, at pagtatanong ng simbahan. People used to believe Earth was the center of the universe, but the Copernican revolution revealed that it's just one planet in a vast, dynamic cosmos. This shift not only changed our understanding of the universe, but also our place within it, influencing science, philosophy, religion, and spirituality. Ang Rebolusyong Copernican, bagaman una ng sinalubong ng pagtutol, ay sa huli ay nagtagumpay. Ang impluwensya nito ay kumalat sa buong siyentipikong mundo na nagbigay daan sa rebolusyong siyentipiko at sa kalinawan. Itinuro nito sa atin na tumingin ng lampas sa pamilya upang hamunin ang mga palagay at upang yakapin ang kapangyarihan ng katwiran. The Copernican revolution, despite its significance in changing the climate of scientific thought, is not always manifested in the modern communities in a manner in which people could observe it in the 16th and the 17th centuries. It influences every corner of our society, it is a part of our daily lives, and sometimes it is almost invisible. Of course, the scientific method, the technological progress, and the vision of the universe itself are the direct outcomes of the shift of the paradigm inherited from Copernicus. The impacts on our communities are self-reliance by encouraging reason, science, and curiosity as construed by the revolution. Ngayon, ang Rebolusyong Copernican ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang paalala ng walang humpay na paghahanap ng kaalaman ng espiritu ng tao. Isang patotoo sa kapangyarihan ng pagkamausisa at ang walang katapusang mga posibilidad ng pagtuklas. Ipinakita sa atin ng Rebolusyong Copernican na ang universo ay isang malawak at kahanga-hangang lugar. At ang ating lugar dito ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking kwento.